Praise God! Magandang umaga po sa lahat, sa ating mga kapatid na nanonood po. Tayo po ngayon ay online na service, ano? So, kumusta po ang lahat sa ating mga pansamantalang tirahan? No? Ano po natin, medyo nakakamiss po ang isa't isa, no? Medyo matagal-tagal na rin po tayo hindi nagkakasama-sama. No? No? Pero kay buti ni Lord, ano? Hindi mapipigilan ang pagbabahagi ng salita ng Diyos, ano? Ito po ang ating kalakasan, ang spiritual, ano? Ang salita po ng ating Panginoon. Praise God, ano? At binabati ko nga po pala ang ating mga kapatid sa Harmony Qatar, ano? Sa pangunguna po ng ating Pastor Rod, Pastor Pong, sa ating po mga kapatid. No, nami-miss ko po kayong lahat. Alam ko po na nakikinig po kayo at nanonood, ano? Hindi ko na po isa-isahin yung anyong pangalan, baka hindi po tayo matapos, baka 2 araw po tayong magla-live preaching, ano? Gayon din po sa ating mga kapatid diyan po sa Saudi, sa Riyadh, ano? Ila Pastor Nelson, ano? Yung mga pogi nating pastor diyan. Pastor Nelson at saka si Pastor Jose, no? Gayon din po sa ating mga kapatid diyan. Mapagpalang umaga po sa inyo. Ganyan din po siyempre sa Pilipinas, sa Harmony Philippines, sa pangunguna po ni Pastor Paul at kay Nanay Vicky. Ganyan din po sa mga kapatid natin. Siyempre, ang ating pong Pastora Noraline Perdon. Magandang umaga po sa inyo lahat yan. No? So, ang ating pong tatalakayin ngayon, ano, sa araw na ito, yung The God of All Comfort. Ayan. So, ang ating pong text ay mababasa po natin sa 2 Corinthians chapter 1, verse 3 hanggang 5. Sabi po dito, Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort, who comfort us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves have received from God. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. Praise God, purihin po ang ating Panginoon sa kanyang mensahe. Sige po, tayo po muna yung manalangin. Samahan po niyo ako sa ating panalangin. Thank you, Lord God, our Father in heaven. We thank you, we praise you, holy name. You are awesome God. Marapat na ikaw ay aming pasalamatan, papurihan, at sambahin sa iyong dakilang pangalan. Sa kabila po ng aming mga kapagkabalisa, alalahanin sa buhay, alam namin na ikaw ang kasakasama namin. Gaya nga ng iyong pangako, hindi mo kami iiwan, hindi pababayaan man. Salamat Panginoon sa kapatawaran ng aming mga kasalanan, ng patuloy mong ipinagkakaloob sa bawat isa sa amin. We thank you that you know our pain and sorrow. Your word says, as a mother comforts her child, you comfort us. We ask that you be comfort today. Help us to sense your presence and your peace. Let the Holy Spirit be upon us today and help us to reach out and comfort others as your Father have comforted us. We give you all the glory and honor. We worship alone. You alone, this our prayer in Jesus Christ's name. Amen. Praise God. Okay. Okay po. Napakarami pong alalahanin, ano? Ang tao, suliranin, iba-ibang pressure na nagmumula po sa iba't ibang dako. Ito nga po, sumabay pa itong COVID-19 na tinatawag po nating pandemic. Pero hindi naman tayo nanlulupaypay. Hindi rin tayo nagkakadurog-durog. Kuminsan naguguluhan, pero hindi po tayo nawawalan ng pag-asa. Kasi we have God. He is our comforter. Napakaraming pangako ng Diyos sa atin. Kaya dapat hindi po tayo mag-alala. Kasi bibigyan tayo ni Lord ng lakas upang mapagtagumpayan ang mga bagay na iyon. Amen po ba? Amen. So ano po ang sabi sa verse 3? Sige po. Sabi sa verse 3,
Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion and the God of all comfort. Diba, ang linaw naman sinabi dyan, sa verse nating binasa, siya ang ating Diyos. Buhay na buhay at handa tayong damayan sa lahat ng pagkakataon. Handa niya tayong aliwin sa lahat ng oras. Hallelujah. Amen. Pakitingnan po natin ang ating pong mga katabi sa ating pong mga tahanan, ano? Diba? Dati mukhang 18. Ngayon, anong itsura nila? Pakitingnan niya po ninyo. Baka mukhang 21 na sa sobrang pag-aalala. Ano? Huwag po tayo mag-alala. Problema, maraming problema ang mga tao. Minsan, sunod-sunod. Yan. Madalas sabay-sabay, sapin-sapin, patong-patong. Minsan naman, parang palitaw. Lulubog, lilitaw, mawawala, tapos babalik. Ganyan po ang problema. No? Lalo ngayon, nadagdagan pa po ng mga suliranin at pinoproblema ng dahil po sa COVID-19 na ating pong nararanasan sa ngayon. Paano ang kanilang kakainin? Paano ang kanilang trabaho? Bagsak na ang ating negosyo, paano na ang pag-aaral ng mga bata, saan kukuha ng panggastos sa araw-araw. Kaso, ang nangyayari ngayon, sa halip na magtiwala sa ating mga aliw, sila na mismo ang gumagawa ng paraan para alawin ang sarili. Ano nangyayari? TikTok doon, TikTok dito. Nalimutan nang tumawag sa ating Panginoon. Huh? So ano nga ba ang dapat nating matutunan mula sa salita ng Diyos para harapin ang mga suliraning ating nirananas sa ating mga buhay? Una, accept problem as a part of our life. Ang problema o suliranin, kakambal na po yan ng ating mga buhay. No? Dito tayo pinatatatag at pinatitibay ng Diyos. Kaya nga ito, pinahihintulot ng Diyos para turuan tayo na laging tumawag sa Kanya. Amen po? Amen. Ang problema, nagagawang mag-TikTok muna bago kausapin si Lord. Nakaka-relate po ba kayo? Nakakapagod ang mga nangyayari sa ating mga buhay. Marami halos sumuko na. Ang solusyon is, just look what Jesus can do to our lives. Yan. Ayon sa John 16:33, sabi diyan, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Yan. Huwag tayo magtaka kung tayo'y datnan ng mga problema. Mangyayari at mangyayari po ang mga yan. Minsan tayo ang may gawa ng problema, minsan naman yung mga tao o mga bagay na nakapaligid po sa atin. So, paano pasiglahin po ang ating mga sarili? Palakasin ang ating loob. Ang solusyon, Jesus, ang ating pong Panginoon. Ang sabi ni Jesus, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan at ang lahat ng mga suliranin, kadiliman, kapangitan at mga kasakitan ng daigdig. Pag may problema, dapat ang laging sagot, okay lang. Nasa tabi po natin si Lord. Dahil ang totoong buhay, napakarami pong problema. Kasi nga, nandito pa tayo sa mundo. Lalo na ang mga taong walay po sa Diyos. Naku, pag may problema, tupagin, pag-aalala. Ang akala natin kayang lutasin ang mga suliranin sa pag-aalala. Yung iba, nakukuha pang tapusin ng buhay. Di po ba nakakalungkot? No? Nalilimutan natin ang ating Panginoon sa ating mga alalahanin.
Pastor, pwede po bang yung hindi maalala, lagi pumapasok po sa isipan namin? Maraming paraan. So, maglibang. Gumawa ka ng mga bagay na maka-Diyos. Mababawasan po ang iyong pag-iisip. Pray without ceasing. Hanap ka ng kapatiran, mag-Bible study kayo online. Kung wala kang loob, may kakwarto ka, sharing kayo. Dahil hindi pwedeng lumabas ng bahay, read the Bible. Maraming pwede pong gawin. Sabi nga, kung ayaw, may dahilan. Kung gusto, may paraan. Tandaan po natin, ang isi-share po natin ay ang ating Panginoong Jesus. Yung iba naman, madrama na ang buhay, sa pag-iisip, nagpapatugtog pa ng music na nakakalungkot. Minsan naman, manood ng television, ang pinapanood, drama. Kaya ang nangyayari, malungkot na ang buhay, lalo pang lumulungkot. Ganyan po tayo mga tao, no? Lalo pa nating pinalulungkot ang ating buhay. Gayong tayo po'y dumaranas ng kalungkutan. Dapat ang pinatutugtog natin, yung mga hill songs, ayan, worship song, yung maka-Diyos. Napakarami pong pwedeng gawin. Yung iba naman, ang gustong pinapanood, mga horror movies. Tapos tatanungin si pastor, Pas, bakit po kaya ako binabangungot? Siyempre, habang tulog, ang pinanood mo, horror, normal, mananaginip ka, katatakutan. Alam po ninyo, kahit po tayo mga tulog, ang isip po nating gising. Kaya nga po may salitang panaginip. So dapat bago matulog, mag-pray. At laging isa-isip yung makalangit. Takot na nga tayo sa buhay na nakakalungkot, gusto pa natin yung mga nakakatakot. Dapat focus lang po tayo kay Lord. Amen? So sabi sa Philippians chapter 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Amen. Hallelujah. Mag-pray, pray about everything, with thankful heart. It cover up your prayers and request to God. Sabi ng Pilipos, why you worrying? Imbes na sayangin natin ang ating mga lakas sa pag-aalala, pagkabalisa, pag-intindi sa mga problema, mag-pray. Sigurado may maganda tayong mapapala. Manalangin tayong may mapagpasalamat na puso na kahit may problema, tanggapin natin at ipagpasalamat po sa Diyos. Pas, may problema ako eh. May mga utang akong dapat bayaran, kaya lang wala akong pera. Yan. Be thankful. Buhay pa tayo. Marami pa tayong pwedeng gawin na paraan. Pwede pa natin pagtrabahuhan para mabayaran yung mga utang. Pasalamat tayo sa nagpautang sa atin dahil nagtitiwala pa sila. Yan. Nung nangangailangan ka, nakaligtas ka ng may nagpautang sa iyo. So, ibig sabihin, naligtas ka sa pangangailangan because of prayer. Kung nangangailangan kang muli, humiling muli sa Diyos dahil alam naman natin sa Diyos ang ating, alam ng Diyos ang ating pong pangangailangan. Sabi ng Diyos, sa halip na mag-alala, dalhin natin sa Diyos ang ating pangangailangan ng may kalakip na pasasalamat. Hindi reklamo, kundi pagsamo. Sabi diyan sa verse natin binasa. Kung nalulungkot tayo, idalangin natin sa Diyos na aliwin niya tayo. Pagalingin ang sugat ng ating pong mga puso. Pasayahin tayo sa ating kalungkutan. Dapat may
pasasalamat. Kung nadapa ka ngayon, ipagpasalamat. Dahil hindi ka nadapa nung isang linggo, nung nakaraang buwan, o nung nakaraang taon. Kadalasan po kasi, di natin nakikita yung mga blessings ni Lord. Ang nangyayari, napopokus tayo sa mga negatives na nangyayari po sa ating buhay. Pray, ibigay natin kay Lord yung mga bagay na hindi po natin kaya. Dalawa lang naman ang pwede natin gawin sa buhay. Yung kaya at hindi po natin kayang gawin. Yung kayang gawin, gawin na kaagad natin. At yung hindi kaya, yun po ang ibigay natin kay Lord. Sa tingin nyo ba, bibiguin tayo ni Lord? Faith, mga kapatid. Ang Diyos natin ay Diyos ng pag-ibig, full of mercy. He is our comforter. Lagi po natin siyang kasama kapag tayo po ay tumatawag sa ating Panginoong Diyos. Yun lang po ang gusto ng ating Panginoon. Kausapin siya lagi. Gaya din po ng isang tatay, kapag hindi kinakausap ng kanyang anak, ano ang magiging relasyon? Di po ba? Kailangan makipag-ugnayan tayo sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin na may pasasalamat. Yan po ang gusto ni Lord. Lagi siya nating alalahanin. Kahit ano pa ang ating ginagawa sa buhay, dapat ang mga hakbangin natin, lagi nating ipinamumuna ang ating Panginoon. 100% panalo po yun. Dahil ang kasama natin ang ating Panginoong Jesucristo. Tagumpay po yun. Hindi po tayo kayang biguin. Hindi po tayo mabibigo. Sabi sa Ecclesiastes 7:14, chapter 7, verse 14. Yan. When times are good, be happy. But when times are bad, consider God has made the one as well as the other. Therefore, a man cannot discover anything about his future. Lagi po nating tandaan, mga kapatid, lagi po nating isipin, pareho pong ipinadarama ng Diyos ang kaligayahan at kahirapan. Hindi po pwedeng puro kaligayahan lang, hindi na naman pwedeng puro kahirapan lang. Lagi pong magkasama ang dalawang yan. Wala na isa man sa atin na alam ang makapangyayari o mangyayari bukas. Si God lang po ang nakaalam kung ano po ang ating haharapin bukas. Kaya dapat, pag maganda ang panahon, dapat magsaya tayo. No? Kung malungkot ang panahon, hayaan natin. Lilipas ang mga bagay na yan. Dahil si Lord, kayang-kaya niya tayong aliwin. Lilipas ang mga bagay na kakalungkot. Hindi naman pwede na laging masaya. At lalo namang hindi pwedeng laging malungkot. Ang kaibahan lang, kapag nalulungkot tayo, karamay natin ang Diyos at ang Kanya. At Kanya tayong inaaliw. Yun nga lang, sa oras na siya ng saya, nakakalimot tayong magpasalamat sa Diyos. No? Nararanasan po natin yan. Kapag tayo nakakaranas ng ginhawa, ng saya, nakakalimot na po tayo magpasalamat sa Panginoon. Dapat, sa lungkot at saya, dapat natin pong ipagpasalamat sa Diyos. No? Kaya nga na sinabi ko kanina, laging magkasama ang lungkot at saya. Laging magpasalamat sa Panginoon. Pastor Manny, ang lungkot ko po. Oh, bakit naman? Kasi iniwan po ako ng boyfriend ko. Yan, mga halimbawa ng mga kapatid na nalulungkot, ano? Siyempre, nakakalungkot nga. Kadalasan, magugulat ka na lang sa mga nangyayari, mas higit pa naman, mas maganda yung plano ng Diyos sa iyo na hindi po natin alam. Ano? Kung iniwan ka ng boyfriend mo, o ng girlfriend mo, siyempre, may plano ang Diyos,
kaya po nangyayari ang mga bagay na ito. May iba po siyang pinakasalan. At least hanggat maaga, nalaman mo na may iba pala siya. Paano kung mag-asawa na kayo, tapos nalaman mo na ganyan pala, mayroon siyang iba? Hindi lalong magulo ang buhay. Kung sakali na nagkatuluyan kayo, ganyan si Lord. No? Brothers and sisters, ang lahat nangyayari sa atin para po sa ikabubuti po natin. Ang mga anak po ng Diyos, may mga plano ang Panginoon sa bawat isa. No? Lagi pong maganda yan. Hindi po yan tayo mapapariwara. Ano? Sapagkat ang Diyos po natin ay mapagmahal. Ano? Hindi po niya kayang pabayaan ang kanyang mga anak. Pastor, nawalan po ako ng trabaho. So, wala ka naman magsaya ka, nawalan ka ng trabaho. Siyempre, kapag itiniwala natin sa Diyos ang lahat ng ating mga suliranin, lahat ng iyan mapapalitan po ng pag-asa. At ang pag-asang iyan ang magpapaligaya po sa atin. Magiging payapa po ang ating mga buhay. Remember, anumang bagay na nakakalungkot, lilipas din yan. Ngayon, kung binibaby-baby natin ang lungkot, lulungkot nga tayo. Tapos, makikinig ka ng mga music na malulungkot, gaya ng binanggit ko kanina, kaya titingin ka pa sa picture ng boyfriend mo na nang iwan sa'yo, o mga picture ng mga kasamahan mo sa dati mong ka-work, nakakalungkot talaga yan. Dapat tayo mismo ang gumawa ng paraan para po tayo sumaya. Yan, okay? Sa dami ng kalungkutan, dahil meron tayong emosyon. Kung nalulungkot, gawa po agad tayo ng solusyon. Sa loob, tanggapin sa ating mga puso, kailangang maranasan po natin ang mga bagay na yan para po maalala natin ang ating Panginoon. Sa bawat hakbangin natin, dapat si Lord lagi po ang una. Amen po? Amen. Our Lord is merciful God. Sabi nga sa Psalm 86 verse 5, You are forgiving and good, O Lord, abounding in love to all who call to you. So, wala po tayong rason para po tayong malungkot. Kasama po natin ang Diyos. Walang rason para tayo mag-alala. Kasi nandiyan po ang ating Diyos na lagi nating kasama, lagi pong nakaagapay sa lahat po ng pagkakataon. Hindi mapapahiya ang lahat po ng tumatawag po sa Kanya. Remember, mga kapatid, mawawala po ng kabuluhan ang paghihirap niya sa krus kung hindi niya tayo pakikinggan kapag tayo po ay tumawag sa Kanya. Mahal po tayo ng Diyos. Huwag po natin kalimutan. No? Kaya nga po siya nagpakpako sa krus dahil sa pag-ibig niya sa bawat isa sa atin. Tinis po niya ang hirap, pangyuyurap, nilurang pa siya at minura dahil po sa ating mga kasalanan. Sabi nga sa John 14 verse 26 hanggang 27, sabi diyan, But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. Sa 27, Peace I leave with you, my peace I give you. Do not give to you as the world gives. Do not let your heart be troubled and do not be afraid. So, matatakot pa ba tayo? Ang ganda-ganda ng verse, no? Pinatatatag tayo ng panatag tayo dahil po kasama po natin ang Holy Spirit na siya po nagko-comfort sa atin. Binigyan niya tayo ng peace of mind. Mapapahaba ba natin ang ating mga buhay sa labis na pag-aalala? So, bakit pa tayo mag-worry? May gabay tayong
laging nakaagapay. So, dapat, huwag na po tayong matakot. Marami pong kasama natin sa ating mga kalungkutan. No? Ang Holy Spirit. All comfort comes from God, who is the God of comfort, of mercy, and love. But we need to ask. So, kailangan po natin humingi. Kausapin po ang ating Panginoon kung paano natin marireceive ang mga bagay na ito mula po sa Diyos. So, meron lang po tayong kailangan, ano? Una, kailangan po natin, meron po tayong faith para po ma-receive natin yung comfort po mula sa Diyos. Faith. No? God says, He is the God of comfort. Kailangan tayong sumampalataya. We need to trust Him and receive His comfort as He provides it. No? Kailangan po ng faith. Kailangan po nating manalig sa Panginoon. No? Sabi sa Matthew 11 verse 6, Blessed is the man who does not fall away on account of me. Sabi diyan, mapalad ang mga taong hindi nag-aalinlangan sa Kanya. Kailangan natin pong magtiwala. Makapangyarihan po ang ating Diyos. Hindi niya po tayo pababayaan. Inuulit ko, iniibig po tayo ng Diyos. Sa 2, comfort from others. God uses His people to comfort you. When you have problem, does not the Lord send someone with an encouraged word, a helping hand, a shoulder to cry on? Gagamit po ang Panginoon ng mga tao magko-comfort sa atin. Yan. Kung nalulungkot ka at may problema ka sa family or kaibigan, andyan po ang ating mga pastor. Pastor Ron. Pastor Pong. Andyan po si Pastor Ron para kausapin ka. Kung tungkol naman po sa pera, andyan si Pastor Pong. Laging bukas ang palad sa mga taong nangangailangan. Yan. Nandito rin po ako. Yan. Para maalalayan kayo at mailapit ko kayo sa kanila. Yan. Praise the Lord, ano? Andiyan po ang ating mga nagpupugi, ang mga pastor. Marami pong kaparaanan si Lord para po tayo i-comfort. Bahala po si Lord sa mga bagay na hindi po natin kaya. Kadalasan po, magugulat na lang tayo sa kaparaanan po ng Diyos. No? Minsan, hindi natin inaakala, hindi natin inaasahan, may biglang darating na blessings. No? Amen. Sa 3, comfort through His Word. Reading and hearing His Word. The words of God are beautiful and therefore our instruction and encouragement. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Buhay ang salita ng Diyos kung papaanong ang tao ay hiningahan ng Diyos para po magkabuhay, ganun din po ang kanyang mga salita. Buhay na buhay at patuloy pong nagpapakilos sa ating mga buhay. Kaya dapat lagi po tayo nagbabasa po ng Bible o kaya lagi pong nakikinig ng mga mensahe mula po sa Diyos. Dapat laging malakas yung ating spirit. Dapat huwag po nating hayaan itong manlupaypay. Dapat lagi po tayong mainit. Sabi nga sa pahayag, isusuka tayo ng Diyos kapag ang ating faith po ay maligamgam.
No? Dapat po, lagi po tayong mainit sa salita po ng Diyos. No? Huwag po tayong manghinawa o manghinayang tayo sa oras po na ating ginugugol, sapagkat ang gantimpala po ng Panginoon ay napakabuti para po sa ating mga spiritual na buhay. No? Marami pong pangako ang ating Panginoon. Dapat po natin yan panghawakan. Hindi po niya tayo iiwan, hindi po niya tayo pababayaan. Sabi sa number 4, comfort by the Holy Spirit. He is called the Comforter. He indwells you. Sabi sa Ephesians chapter 1 verse 14, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of those who are God's possession, to the praise of His glory. Ito ang pangako pong iniwan sa atin ni Lord bago siya umakyat sa langit. Isang katibayan ng pakikipag-isa niya sa atin. So ano po ba ang ating ipag-aalala? No? Kasama natin si Lord sa lahat ng oras. Sa totoo lang, may mga panahon talaga na minsan wala pong rason. Mangyayari ang mga bagay na hindi po natin naasahan. Huwag nating sabihin ang sarili natin o kaya sisihin ang iba o ang lolo natin. Kaya mga Kastila o mga Hapon. Ano? Talagang may mga pangyayari po sa buhay natin na hindi natin naasahan. At minsan, kahit anong isip po ang gawin natin, wala tayong maisip na dahilan. Lagi po nating tandaan, nangyayari ang mga bagay na yan para po tayo patatagin ng Diyos. Patibayin at higit sa lahat upang tumawag tayo sa Diyos na may likha po sa atin. Kasama na po ng buhay natin ng mga bagay na yan upang tayo po ay tumibay, no? Para po tayo hubugin ng ating Diyos, no? Para tayo dalisayin, kaya po tayo dumaranas ng mga bagay na hindi natin gusto pero kusang dumarating. So dapat huwag po tayong lalayo sa Panginoon, sa Kanyang mga salita. Yan po ang magpapalakas sa atin. Balik tayo dun sa verse 4 ng ating text. Yan. Sabi dyan, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any troubles with the comfort we ourselves have received from God. Troubles come in all different shape and sizes. Sickness, yan, financial difficulty, loss of loved ones, an unsure future, accidents. Tulad ngayon po, nararanasan natin ang COVID-19. So, pumapaloob po lahat yan. Binanggit natin kanina. No? Yung financial difficulty, loss of loved ones, unsure future, accident, sickness, andyan po. Nakapaloob po sa dinaranas nating COVID-19. Kaya po kailangan natin ng ating Panginoon. Ano? Huwag po tayong hihiwalay sa Kanya. Kasi po manghihina tayo. Si Lord po ang magbibigay po sa atin ng kalakasan. Sa tulad po natin mga mananampalataya ni Kristo, tinuturuan tayo ng Diyos upang maging matatag. Harapin natin ang mga pagsubok ng buong tapang at may pananampalataya. No? Ano ang sabi sa James 1 verse 2 hanggang 4? Sabi dyan sa 2, consider it pure joy, my brothers, whenever you face trials of many kind. Sa 3, because you know that the testing of your faith develop perseverance. Sa 4, perseverance must finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ang sabi, magalak tayo dahil pinatatatag po tayo ng ating faith dahil sa mga pagsubok. Para pagharap po natin sa Panginoon, buong-buo po tayo, wala tayong kulang.
dahil tagumpay tayo, pagkat nananalig tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Napagtagumpayan na po ni Lord ang lahat. Ang kailangan lang natin gawin, magtiis po at manatili sa presensya ng Panginoon. Sabi, magtiis at manatili sa presensya ng Panginoon. Kailangan mag-glorify natin si Lord sa pagtulong po natin sa iba. Kailangan lagi tayong masaya kapag tumutulong tayo because Holy Spirit uses us to do good. Papurihan natin si Lord kapag meron tayong mga troubles sa buhay. Ito kasi yung magiging sandata natin para po tayo makatulong sa iba. Sa kabila ng mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng magandang plano para sa iba. Kasi naranasan natin yung mga trials. Kaya ito po yung magiging basihan natin para po tayo makatulong sa ating kapwa. God does not comfort us to make us comfortable, but to make us comforter. Di ba ang sarap po ng feeling? Kaya nga lapit na tayo sa mga pastor natin. Sasamahan ko pa po kayo. Yan. Verse 5. Nasa verse 5 na po tayo ng 1 Corinthians. For just as the sufferings of Christ flow over into our lives, so also through Christ our comfort overflows. Therefore, the comfort is pure, good, and right. It is received by faith. Where our sufferings are abundant, so is our comfort. This comfort is spiritual comfort received by faith, by active choice. Brothers and sisters, we need to encourage people to trust God. Trust Jesus. Because Jesus is merciful God. He loves us. He always protecting us. We have the Word of God to teach us. We have the Holy Spirit indwelling in us who warms our soul. We have the God of encouragement waiting to show us His mercy and love. But we need to trust. We need to remember the Lord's blessing. We need to depend on Him. We need to keep our eyes on Jesus, Him alone. Jesus said, sabi sa Matthew 11:28, "Come to me, all who are weary and burdened, and I will give you rest." Di po ba? God is the Father of mercy, and His mercy is rooted in His goodness. He does not want anyone to die, but for everyone to repent and embrace the gospel of Christ. The Bible says, "Call upon God when He is near, because at times come when, like Esau, the window of mercy might be shut. Therefore, it is time to surrender our life to Jesus. Now, not tomorrow, not next week. The Bible says, now." Mga kapatid, brothers and sisters, ang bunga po ng mga alalahanin ay nagpapaiksi ng buhay. Tingnan po ninyo ang mga katabi nyo sa kwarto. Sa sobrang pag-aalala, nadadagdagan ng kanilang edad. Tandaan po natin, meron po tayong Diyos na maaari nating lapitan kahit anong oras. Huwag na po tayong magpatumpik-tumpik pa o magpataang pa ng araw. Ang Diyos po ay naririto at tanggapin tayo sa ating mga kasalanan. Ang sabi ng Diyos, hindi na kinakailangan bukas, sa isang linggo, sa susunod na taon, kundi ngayon na. Mga kapatid,
Napakabuti po ng ating Diyos sa atin. Ang pag-aalala po, hindi po makakatulong sa ating mga buhay, kundi ang Diyos lamang po ang dapat nakaagapay at siya nating tatawagin sa lahat ng oras. Kaya nga po, ang payo namin, manatili po tayo sa presensya po ng ating Panginoon. Diyos lamang po ang siya nating sasandalan. Siya lamang po ang makakatulong sa atin, lalo na po sa panahon ngayon. Focus sa ating pong Diyos. Amen po. Praise the Lord. Yan po ang ating mensahe. Magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Punong-puno po siya ng habag ng pagmamahal ng ating Diyos. Manatili ang pangako niya, buhay na walang hanggan. Amen po. Praise the Lord. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. At yan po ang kanyang mensahe sa atin po, sa bawat isa sa atin. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal, maraming salamat po sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. At kami po ay muli mong ginising sa aming mga pagkakatulog, sa aming mga alalahanin. Alam po namin, Panginoon, na marami kaming alalahanin sa buhay. Marami kaming iniisip tungkol sa aming mga kakainin, sa aming mga panggastos. Pero ngayon, Lord, tinuro mo kung gaano ka kahalaga, kung gaano ka dapat lapitan, Lord, sapagkat alam namin, Ikaw ang aming great provider, Panginoon. Ikaw ang siyang magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Lord, salamat. Salamat sa mga salita mo na ibinigay sa amin sa araw na ito. Dalangin po namin na magpatuloy kaming sumampalataya sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, Panginoon. Ito po ang aming nagkaisang dalangin, tanging sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, sa gabay ng Banal na Espiritu. Lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God.